Sa bilis ng pag-ikot ng NBA landscape, dumarating talaga ang panahon na kahit ang pinakamalalaking bituin ay kailangang magsulat ng bagong kabanata. Ganito ang sitwasyon ni LeBron James ngayon, isang legend na hindi na kailangang bumalik sa Los Angeles para patunayan ang kanyang greatness. Sa pagsulpot ng mga bagong superstar tulad nina Luka Doncic, Austin Reeves, Bronny James at iba pang rising players sa roster ngayong 2025, malinaw na nagsisimula ng gumalaw ang Lakers tungo sa panibagong era. At sa totoo lang, hindi na kailangan ni LeBron na pumagitna sa prosesong iyon. Panahon na para pag-usapan kung bakit hindi na kailangang bumalik ni LeBron sa Lakers dahil natapos na niya ang pangunahing misyon niya roon, ibalik ang franchise sa pagiging champion. Hindi biro ang 2020 title na nag-angat muli sa reputasyon ng Lakers matapos ang mahabang rebuilding years. Ngayon na nakapagtanim na siya ng legacy, hindi na kailangan pang idagdag ang presyon ng isa pang pagbabalik. Mas meaningful para sa isang legend ang umalis na mataas ang ulo. At iyon ay nagawa na niya. Mas nagiging makabuluhan ang pag-alis ni LeBron dahil handa na ang Lakers para sa bagong mukha ng franchise. Sa presensya ni Luka Doncic at iba pang rising stars, malinaw na nagsisimula ng tumayo ang koponan sa sariling paa. Hindi na sila umaasa sa leadership o star power ni LeBron gaya ng dati. Ang pagpasok ng mas batang core ay senyales ng bagong direksyon. At hindi na kailangang maging sagabal si LeBron sa natural evolution ng team. Nasa huling yugto na ng karera ni LeBron at mas kailangan niya ng environment na swak sa kanyang pacing at veteran role. Sa Lakers, mataas pa rin ang expectation para sa kanya kahit tumatanda na. Sa isang team na nagre-rebuild or nag-a-adjust sa bagong stars, hindi yun ideal para sa isang veterano na nakafocus sa longevity. Mas maganda para kay LeBron ang pumili ng sitwasyon na mas stable at hindi nangangailangan ng heroic output gabi-gabi. At hindi na yon ang current direction ng Lakers. Magiging komplikado kung babalik si LeBron dahil mag-o-overlap ang roles niya at ng mga bagong leader ng Lakers. Sina Luka at iba pang young stars ay kailangan ng kalayaang mag-evolve bilang primary options. Natural na magdudulot ng friction kung babalik si LeBron na historically ball dominant at vocal sa on-court decisions. Hindi ito tungkol sa ego, kundi sa natural hierarchy ng team. At mas maayos na hayaan ng bagong henerasyon na mamuno ng walang malaking anino sa likod nila. Kahit business-wise, hindi na yun ganoon ka-beneficial para kay LeBron. Nasa punto na siya ng career na mas nakatutok siya sa off-court ventures tulad ng media, sports ownership at brand expansion. Hindi niya kailangan ng Hollywood market para doon dahil established na ang kanyang pangalan. Mas may freedom siya kung nasa team na hindi kasing demanding ang spotlight. At malaking tulong sa kanya ang mas relaxed na basketball environment. Mas magandang iwasan ni LeBron ang drama at unstable na dynamic na kadalasan ay kasama ng Lakers organization. Laging mataas ang pressure mula sa fans, media, at management. Ngayong may bagong core na ang team, tiyak na maraming pagbabago at adjustments ang mangyayari. Hindi yun ideal para sa isang veteranong may nakaset ng personal routine at priorities. Mas mainam para kay LeBron ang maghanap ng team na may solid at predictable na system. Hindi na kailangan bumalik ni LeBron sa Lakers dahil tapos na ang kanyang chapter sa Los Angeles at nagsimula na ang panibagong era ng koponan. Nagbigay na siya ng championship, leadership, at isang mahalagang bahagi ng franchise history. Ngayon, oras na para payagan ng bagong henerasyon tulad ni Luka at iba pang rising stars na dalhin ang bandila. At para kay LeBron, mas meaningful ang tumungo sa mas angkop na sitwasyon para sa final years ng kanyang karera. Ito ang natural na daloy ng greatness, marunong umalis sa tamang panahon. Panghuli, hindi na kailangang bumalik ni LeBron sa Lakers dahil mas makakabuti rin ito sa long-term chemistry at identity ng koponan. Sa pagbuo ng bagong era kasama sina Luka Doncic at ang emerging talents ng roster, mas magiging cohesive ang development nila kung hindi sila nakaasa sa style ng isang all-time great. Mahirap mag-grow kung palaging may living legend na kailangang i-accommodate ang roles at touches. Sa pag-step aside ni LeBron, nagkakaroon ng malinaw na direksyon at leadership hierarchy ang Lakers. Ito ang klaseng continuity na matagal nang hinahanap ng franchise.